Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, breaking news, exposed na. Umamin na ang star witness ng Kongreso. Nako, VP Sara Gloria Camara nilaglag. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinas News Insider. Yan, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, sa thumbnail natin, testigo umamin. Grabe to, reward, ibinagay agad. Nako, nagbigayan na pala ng reward mga kababayan. So yan mga kababayan, ito, nako talagang magugulat po kayo dito sa balita po ng mula sa Quadcom, no? Yung witness nila, nako may pasabog. May pasabog po tayong ibubulgar mga kababayan. Yan ha. At saka itong si Senator Amy Marcos at si dating Senator Ping Lacson. Nako, bakit ayaw? Or bakit tatakbong independent, no? Pero, nandun po sila sa senatorial bets ng Bagoong Pilipinas. So yan mga kababayan, bibigyan po natin yan ng reaksyon. No? At eto na nga. Simulan na po natin mula po dito sa Quadcom. Nako. Itong Quadcom mga kababayan, no, tingnan nyo. Mula po ito sa sa Rappler. Nako. Ito ang headlines mga kababayan. A House Quad Committee witness. Nako. On AG case is freed from prison. Nako. Pinakawalan na po mga kababayan ang isa sa mga star witness, no, ng extrajudicial killings di man, no, na nakakulong, ngayon pinalaya na. Ito po yung sinasabi kong mga kababayan sa thumbnail natin kanina, binigay agad yung reward. Ito po yung reward nila mga kababayan sa pakikipagtulungan di umano sa Quadcom. Ito po, former cop, ito i-highlight ko po mga kababayan, no. Ito po, former cop Jimmy Fortaleza, a person deprived of liberty, who is one of the witness in the House of Representatives. Nako. Into extrajudicial killings mainly during the Duterte administration, has been freed from prison. Nako mga kababayan, pinalaya na nga. The Bureau of Correction announced on Friday, September 27, no? Fortaleza was convicted of 3 counts of murder, nako, and 2 counts of arbitrary detention and sentenced to reclusion perpetua. Pero bakit pinalaya? Yun yung tanong. Dahil ba nakipagtulungan sa inyo? Nakipagtulungan sa inyo kaya pinalaya? Anong masasabi niyo dyan? Napakabilis po nila, no? Sana pinatagal-tagal muna, 1 taon, no? Pwede na yun, makakalimutan na ng taong bayan yun. Pero bakit ngayon? Teka lang. Pero bakit ngayon? Sa kasagsagan ng pag-iimbestiga nila, no? Dyan sa Quadcom na yan. Tapos pakakawalan nyo. Anong ibig nyong sabihin mga kabayan? Lahat ba ng titistigo ngayon dyan ay merong kapalit? Yun ba ang gusto nyong iparating sa taong bayan? Na kaya-kaya nyong bigyan ng kapalit anuman ang gustuhin nila? Or anuman ang gustuhin ninyo? Diba? Gaya po dito kay Gloria Mercado, Undersecretary Gloria Mercado. Ano naman kaya ang magiging reward ni Gloria Mercado dito sa kanyang pagbibigay ng statement? Hindi po natin sasabing false statement Ang sinabi ko po, statement, di ba? Baka lang merong di ba? Baka merong kapalit kasi dito nga sa Quadcom Committee, binigyan agad nila ng di ba? Kumbaga sa pabuya. Pinakawalan agad yung si Fortaleza. Well, anyway mga kabayan, sa palagay ng publiko, tama ba itong ginagawa nila?
Makatao ba itong ginagawa nila? Para sa bayan ba itong ginagawa nila? Ang dami po nating tanong mga kababayan, no? Dito sa pagpapalaya. Sa bagay, it is not impossible mga kababayan. Ha? Bakit? Si former senator and former convicted, no? Ex-convict, no? De Lima, nakalaya nga eh. Eto pa kaya? 'Di ba? Yun yung mga high profile talaga, nakakalaya. Eto pa kaya? 'Di ba? May isa pa po silang pinalaya, no? Si Kerwin, no? Si Kerwin Espinosa. 'Di ba? Halos gurguran ang mga kapulisan para mahuli ang taong 'yan. Then sa administrasyong ito, napakadali lang po nilang makalaya. Bakit ganun po mga kababayan? Ha? Ito nga pong masakit no? Yung mga pinaghirapan na ipakulong ni dating Pangulong Duterte, no? Halos ibuwis ang kanilang buhay para ipakulong lang ang mga ito. Ngayon, napakabilis mga kababayan. Napakabilis po nilang makalaya. Well, anyway, ganyan talagang buhay. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba naman. No? Well, ano po ang inyong masasabi mga kababayan? At ito na nga, nahin natin ito kasi kahapon pa ito si former Senator Ping Lacson, no? Lacson to run as independent in 2025 senatorial election. Pero nagpapasalamat po siya kay President Bongbong Marcos Jr. kasi ginawa siyang guest candidate mga kabayan to run under the Bagoong Pilipinas senatorial bets, no? So yan mga kabayan. Pero sinasabi naman ni former Senator Ping Lacson na independent daw siya. But nandun po yung kanyang pangalan. So guest nga lang. Yan ang sagot. Guest nga lang, no? Pero malay natin magkaroon din ng utang na loob. Eto pang matindi mga kababayan. Kung si Senator Ping Lacson run as independent, walang relasyon sa ating presidente kundi ang pagiging isang politiko lamang, no? But etong matindi. Bakit itong kanyang ate, si Senator Amy Marcos, ayaw din, mga kababayan ayaw din na makipag-alyansa or tulungan sa ating presidente. Ito po ang kanyang sinabi mga kababayan. Minabuti kong tumindig mag-isa. Yan, magsusulo din, no? Gaya ni former Senator Ping Lacson, tatakbo din pong independent itong si former senator, senator to ngayon Senator Amy Marcos. Ito po kanyang statement mga kababayan. Nagpasalamat si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr. at sa Nationalista Party na sa pagsama sa kanya bilang bahagi ng senatorial slate ng administrasyon sa 2025 election. So yan mga kababayan, gusto niyang maging independent, pero nagpapasalamat pa rin ang ating Senator Amy Marcos kay President BBM, no? Eto pa. Pero anunsyo niya ngayong Sabado, September 28, minabuti kong tumindig mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Yung kanyang wag nang malagay sa alanganin yung kanyang nakakabatang kapatid. Nako. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay na kaibigan. Nako, sino kaya ito? Mga kababayan, sino kaya itong sinasabing tunay na kaibigan ni Senator Amy Marcos? Nako. Pinili ko na lamang na manatiling malaya at tapat. Hindi sa isang grupo kundi sa bawat Pilipino. Naging tapat si Senator Amy, no? Sa kanyang sarili. Kasama po ng kanyang pagiging matapat. Kasama po ng kanyang pagiging matapat, mga kababayan,
sa bawat isang Pilipino ay ang hindi pagsanib, ang hindi paging parte ng senatorial slate ng administrasyon para sa 2025 election. No. Ano to? Palakpakan po natin kasi may nakita po siguro siyang something which is na hindi makakabuti, no? Sa kanyang pagtakbo bilang isang senador, di ba? May nakita siyang hindi advantage, no? Para sa kanya, kung ano man yan, mga kababayan, siya na lang po ang nakakaalam. Pero maybe alam na rin ng taong bayan kung ano po yan, di ba? Kasi marami pong mga issue na kinahaharap ang administrasyon ngayon. Ngayon, kung ididikit niya po ang kanyang pangalan, maaring isa rin po siya sa tamaan nun, di ba? Lalo na po at kabatid niya ang ating presidente. At sino kaya itong sinasabi niyang mga tunay na kaibigan? Kasama kaya? Sa bagay, hindi na po siguro, no? Kasama kaya? Yan na lang, tanungin na lang natin. Kasama kaya ang mga Duterte sa sinasabi niyang tunay na kaibigan? Tatanggapin pa kaya ng mga Duterte? Kung ako lang, mga kabayan, para sa atin, no? Ng mga DDS, wag na. Wag na po. Parang bodol style lang ito ulit no? Parang ibubudol lang tayo ulit nito, mga kababayan, kaya wag na lang po. Pero ano sa palagay nyo, mga kababayan, Well, anyway, eto na po. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang mga di umano'y katiwaliang pinaggagawa ng dating Education Undersecretary na si Gloria Hunamil Mercado na naging dahilan para sibakin ito sa pwesto, ay tila umamin na at huli mismo sa sariling bibig at tila napahiyang Kongreso. Kasabay nito ay matapang na isa-isa ring sinagot ng pangalawang Pangulo ang mga aligasyon ni Gloria Mercado sa pagdinig ng Kamara laban sa kanya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, sa nangyaring pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay sa budget utilization ng Department of Education, humarap ang dating Education Undersecretary na si Gloria Humamil Mercado na italaga bilang head ng Human Resources si Mercado noong August 2022 at nabigyan ng concurrent position bilang head ng Procurement Department noong February 2023. Sabi ni Mercado sa pagdinig, tumanggap di umano siya ng sobre na naglalaman ng tig 50,000 pesos noong 2023. Aniya ay nagmula di umano ito kay Vice President Sara Duterte noong kalihim pa ito ng Department of Education. Pero ang akusasyon na ito ni Mercado ay Pero ito po, mga kababayan, yung nakakapag hinala, nagbibigay ka talaga ng isang hinala dito sa kay Mercado, kay Gloria Mercado, mga kababayan. Kasi biruin mo, 9 na beses pala siyang binigyan ng sobre, mga kababayan, no? Na may laman na sinasabi niyang 50,000. Pero mga kababayan, hindi niya po binuksan yung sobre. 9 months na pero hindi niya pa binubuksan yung sobre. Nalaman niya na lang itong lately na. Nako. Meron bang ganun? Hindi mo bubuksan agad-agad yung sobrang 'yon. 'Di ba? Yun po yung nakakapaghinala dito sa statement ni Mercado. Sinungalingan ni Vice President Sara Duterte at matapang na sinagot. Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel.
Ayon pa kay Vice President Sara Duterte, isang disgruntled employee o kawani na dismayado at puno ng reklamo lamang si Mercado na kalaunan ay sinibak sa pwesto na tila taliwas sa sinabi ni Mercado sa pagdinig ng committee sa Kamara na pinag-resign siya ng Chief of Staff ng Vice na si Undersecretary Zulaika Lopez. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Pagbubunyag pa ni VP Sara, naka-strike 2 na sa kanya si Mercado dahil sa mga katiwaliang kinasasangkutan nito. Una na rito ang pag-solicit ni Mercado ng 16 million pesos sa isang pribadong kumpanya gamit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bilang pruweba o ebidensya na magpapatunay sa ginawang anomalya ni Mercado, inilabas ng Office of the Vice President ang solicitation letter ni Mercado kung saan naka-attach pa ang mga paggagastuhan ng hinihingi nitong 16 million pesos. Kasunod dito ay isang guro naman sa Cebu ang nagsumbong kay VP Sara na may isang teacher item ang wala sa kahit saan mang paaralan sa lalawigan na pag-alaman ng pangalawang Pangulo na kinuha pala ito ni Mercado at ginawa niyang kanyang executive assistant. Nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Pagkatapos na So yan mga kababayan, sana i-cross-examine no nitong committee ito na nag-iimbestiga di umano. Or i-cross-examine muna nila itong witness nila para hindi naman sila napapahiya, no? Kasi pag ganito ng ganito mga kababayan, hindi na talaga magtitiwala ang taong bayan sa mga committee investigasyon ng committee ito. No? Ngayon pa nga lang, parang wala nang tiwala ang taong bayan sa Kongreso, no? Especially diyan sa Kamara. Dapat siguro magbago na kayo, di ba? Gawin niyo ng tama kasi parang lumalabas yung mga investigasyon ninyo. Parang hindi lumalabas na hindi tama eh. Maglalabas kayo ng mga witness na hindi mga credible. I-ano rin ninyo, i-question rin ninyo yung credibility ng ninyo ng resource person or witness para hindi po kayo mapahiya, no? Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaction, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po.